So, kumusta mga ka-noisy? Welcome back sa ating YouTube channel, Pilipinoisy. So, another update na naman tayo guys dito patungkol kay Mayor Alice Go. Actually, medyo nakakalungkot siya men kasi sobrang obvious na ng mga ebidensya. Suspected siya, baka spy siya ng China. Tapos, ipinagtatanggol siya ng mga residente niya. Bakit? Alam niyo, maiintindihan naman natin kung bakit nila pinagtatanggol. Pero sana tingnan natin yung mga portion or yung mga side ba na halimbawa ganito na bakit ganyan, kaduda-duda ka, bakit na-link ka sa Pogo, bakit yung partner mo fugitive, bakit meron kang helicopter, bakit ganun ka something mapera, gayong babuyan lang naman yung negosyo mo. Hindi nila question yun. Sa kanila lang, natulungan kami, nabigyan kami ng ayuda or whatsoever. Mga ganun-ganun lang. So, wag sanang ganun So, Gising Pilipinas ba? So, yan. Ang panonoorin natin ngayon ay mula kay Net25 or sa Net25. So, ang video ito ay may pamagat na Mayor Alice Guo ipinagtanggol ng mga residente ng Bamban-Tarlac, mata ng Agila Prime Time. So, yun, bago natin simulan, Net25, support nyo yan. Tapos, syempre, kung trip nyo naman ng mga ganitong reaction video may kasama kayo manood, huwag nyo na rin kalimutan, supportahan nyo yung YouTube channel natin, Pilipinoisy. So, di na natin ito patatagalin pa. Baka agawin pa ng China or baka hindi pa maalala ni Mama. So, yun, again, ang title ng video ito, Mayor Alice Guo, pinagtanggol ng mga residente ng Bamban, Tarlac, mata ng Agila, Prime Time. So, credits to Net25. Like, comment, share, subscribe. Start. Harap na kontrobersya sa citizenship ni Banban Tarlac Mayor Alice Leal Guo, pinagtanggol siya ng kanyang mga constituents. Yun. Kaya Grabe. naman, pinulsuhan ng Net25 News Team ang mga residenteng nasasakupan ni Mayor Guo kung saan pinapalagan po nila itong mga aligasyon laban sa kanila. Mamaya may sasabihin lang ako sa mga taong yan. Ako wala naman akong problema sa mga naitulong talaga ng alkalde nila kasi good thing naman yun. At saka yun talaga yung dapat gawin ng mga alkalde. Yung pagandahin yung bayan niya. Pero ibang usapan yun, yung mga kalokohan nila. Goodness. Tuloy. Mayor. Kaya naman pakiusap pa ng mga residente doon, huwag dikdikin ang kanilang alkalde sa itinuturing nilang maliit lamang na kasalanan dahil Maliit na kasalanan. Hindi nga nadikdik, guys. Hindi nga nadikdik. Kasi nung tanongin, walang maalala. Paano didikdikin yun? Walang isinasagot. Diba? nakatutulong naman ito sa kanyang nasasakupan. Kunin Yan natin tayo Porket nakatulong, pwede nang gumawa ng kalokohan. Ha? So, sinasabi nyo na pwede akong pwede akong magtayo ng illegal na pasugalan dito as long as magpapapiding ako ng worth 1 billion pesos. Ganun ba yung sinasabi nyo? Magpapapiding ako sa mga mahihirap, mga malnourished. So, pwede yun. Okay lang yung illegal na pasugalan basta nag-donate ako ng 1 billion pesos pa-feeding. Pwede ba yung ganun? Di ba hindi? Kayo talaga, tole. buong detalye mula sa live report mula sa Banban Tarlac. Eto, naroon po si Erlo Bringas. Erlo, anong latest niya? Ano yan, Erlo? Naki Erlo Sir Erlo, salute. Alex, sa buong maghapon nating pag-aabang din dito sa Municipal Hall ng Banban Tarlac ay hindi natin namataan ang alkalde na si Mayor Alice Guo. Pero sa halip ay inikot natin yung mga residente dito sa kanyang nasasakupan at Ang tahimik ng Banban tilas kahit ano pang baga isyong pinupukol sa kanilang alkalde ay patuloy naman itong tumutulong sa kanyang nasasakupan. Alkalde ay patuloy naman itong tumutulong sa kanyang nasasakupan. Diyan tayo nagkakaproblema. Porket tumutulong, wag niyong dikdikin yan, tumutulong yung taong yan. Pwede ba yung ganun? Kaya ito yung isa sa malaking problema ng Pilipinas Yung side din ng mga taong bayan or mga Pilipino na ganyan ba na okay lang yan, importante nakatulong. Sira. Ako po ay Pilipina. Ang tatay ko po ay isang Chinese. Hindi nagpapaapekto si Bamban Tarlac Mayor Alice Guo sa pagseserbisyo sa kanyang constituents kahit pa kabilaan na ang kwestiyon sa kanyang pagka-Pilipino. Katunayan sa kanyang social media account, ipinakita niya dito ang patuloy niyang paglulunsad ng proyekto. Ang mga taga-Bamban
abot din ng pagtatanggol sa kanilang alkalde. Ganyan naman talaga eh. Actually, hindi ko sinasabi na talagang madumi na talaga yung pagkatao niya. Suspected pa lang din kasi siya. Ongoing pa yung investigation. Pero, men, kung nakikita nyo sa mga movies, mga pelikula, kasi yung mga movies, mga pelikula, may, ano yan eh, may pwedeng nangyayari din talaga yan in reality, men, na yung mga ginagawa ng mga politiko. Ginagawa nilang shield sa mga kalokohan nila yung pagtulong sa mga mahihirap, yung mga charity. Kung hindi kayo magano, yung mga charity nila, 'di ba? Pwede nilang gamitin 'yun para mapagtakpan yung mga kalokohan nila. Kaya wag niyong inaano na magbulag-bulagan talaga kayo sa issue. Hindi lang naman 'to ano eh. Kami hindi din naman kami wala naman kaming problema sa way ng pamumuno niya the way pag-handle niya sa tao diyan sa Bamban. Pero ang problema talaga dito na tinitingnan ay yung mga pogos na in relation sa, halimbawa ganyan, mga Chinese, may mga kalokohan pa na pwede pang makasira sa national security natin. Or pinapakialaman or pwede siyang magbigay ng threat sa national security natin. 'Di ba? Meron silang mga hacking, ano pa yung mga pinaggagawa nila dyan sa Pogos. Tapos may mga ebidensya na related siya. The way siya sumasagot kapag tinatanong siya, wala siyang maisagot. Di ba? Kayo, nagbubulag-bulagan kayo, kahit magduda naman kayo ng konti, huy, hindi yung porket natulungan kayo, hindi nyo na titingnan yung bad sides niya. Kasi, men, kung totoo yung mga inaakusa sa kanya, sobrang nakakatakot na yun nga, may mga kapwa Pilipino pang nagtatanggol sa kanya. Parang nagagamit kayo eh, na shield niya. Binibigyan kayo ng tulong. Though yun, unclaimed pa din naman to kasi ongoing pa din naman yung kaso. Pero nakakapangduda kasi men, yung mga pinapakita niya ba. Tuloy. Kabilang na dyan si Mang Alvin. Sabi ni Mang Alvin, 50 taon na siyang residente sa Banban at dito na siya nagkaroon ng apo. Danas niya daw ang serbisyong publiko na ibinibigay sa kanila ng alkalde. Akala na magagawa yung kanyang pagsaserbisyo sa aming bayan. Kasi sobrang banyo talaga, proud siya. Una po sa lahat, pag bago pasukan, meron kaming Wala na masabi si kuya. Ganun naman talaga yung politiko. Especially yung mga politiko na may ginagawang kalokohan. Ang gagawin talaga nila dyan, gagawa talaga yan ng kabutihan sa harapan ng mga tao at sa camera. Para, if ever na halimbawa ganyan, magkabukuhan na, meron siyang gagawing shield. To, wala akong problema sa inyo kasi totoo naman din na bigyan nga kayo ng tulong. Pero hindi yan yung usapan dito eh. Yung kalokohan niya ba na ginagamitan niya ng mga shield na mga ganto? 'Di ba? Harap-harapan eh. Hindi naman gigisahin sa Senado yan kung talagang malinis yan eh. Tapos, yan, related pa siya sa Pogos. May helicopter siya, yung negosyo niya, babuyan. 'Di ba? Nagparehistro siya 2021 lang, tapos tumakbo siya 2022. Bakit may mga ganun? Bakit may mga ganun? Ha? Pakisagot nga. Tuloy. mga school supply. School Pagtagulan supply. naman, mga AITA, tsaka mga nasa resettlement, binibigyan ng relief foods yan. 'Di ba? Sayang po kung mawawala siya. Sayang po talaga. Kailangan Bakit ba hindi ba kayang gawin yan ng vice mayor nyo kung sakaling matanggal siya sa mayor? Kaya namang gawin ng vice mayor nyo yan ah. Yung mga ginagawa sa inyo, mga relief, mga wala, yan talaga yung something mga program nila. Nag-i-exist yan. Kahit sinong politiko, gagawin yan. Especially kapag nagpapabango sila ng pangalan. Kung yan lang yung mo sir, reasoning mo, kahit naharap-harapan mo nang nakikita yung mga kakulangan niya or kaduda-dudian yung pagkatao, abay wag naman ganun. Sir, nakakatakot yun. Tuloy. siya, kung mayroon mang pagkukulang o may nagawang konting mali na hindi naman niya sinasadya, kailangan Konting mali, Pogo Hub. Pwede siyang manghak. Nanghahak sila. Papakialaman yung national security. Hindi yan maliit, sir. Hindi yan maliit na pagkakamali. Isang nakakakilabot na pagkakamali yan. Sobrang napaka-questionable. Sobrang nakakatakot niyan. Hindi yan maliit. Anong pinagsasabing maliit?
siguro na blind lang din si kuya, no? Di din natin siya masisi. So, respect their, ano lang din. Kasi yun nga, yung one side lang kasi yung nakita nila eh. Yung harapan lang. Di nila nakita yung likod. Tayo kasi, na hindi taga doon, tinitingnan natin yung harapan niya, tinitingnan din natin yung likod niya. Eh yun, mas malaki pala yung, gabundok pala yung kadiliman niya sa likod niya. 'Di ba? Yun, hindi naman natin kiniklaim na madilim talaga yung likod niya, pero my goodness, men, walang maisagot, men. Pwede ba yung ganun? Tuloy. Po, wag naman siyang isipin na masama. Katunayan, pati ang kanyang apo ay nakaranas din ng tulong mula sa alkalde. Iba ang paninilbi niya sa bayan namin. Iba talaga. Kaya nga po, sayang po siya. Tulad ng mga Sayang. tao dito sa Pampanga, maraming Nasayang pa siya. E paano kung mapatunayan na totoo nga yung mga aligasyon sa kanya? Sayang pa rin ba? 'Di ba? Yun lang eh. Sana wag tayong maging bias na kesyo na tulungan tayo ay hindi na natin titingnan yung something kaduda-duda sa pagkatao niya. Kasi nagkataon lang ba lahat ito na Chinese siya, half Chinese siya, hindi siya nag-aral, wala siyang record sa ospital, 17 years na siya nakapagparehistro, may connection siya sa Pogos, ang negosyo niya, babuyan lang, sa farm lang siya. Nagkataon lang ba yun? Parang mas magaling pa ata siya magsalita ng Chinese kaysa sa Tagalog eh. Kung totoong dito siya lumaki, kasi sinasabi nila dito yung pinanganak eh, 1986 ata yun. Tapos ganun ka magsalita. Hindi ba? Parang pa rin, nakukuha mo pa rin. Ano bang language na ginagamit nyo sa farm nyo? Chinese? Goodness tuloy. may sakit na full support siya hanggang ngayon. Sample na lang, yung apo ko, nandito. Yan, isang Hindi lapit nga lang sa kanya. ng diretso. Magmula noon hanggang ngayon, sinusuportan siya, binibigyan ng pag-maintenance buwan-buwan. Kilala raw na mga residente sa lugar si Mayor Guo na dating magbababoy at magsasaka. Bago ito naging alkalde, tinuro ng ilang residente ang mismong farm ni Guo at sinubukan naming katukin at makapanayam sana ang mga nasa Tapos, loob. Hindi magbubukas yan. Pero walang humarap sa aming team. Di ba? Hindi magbubukas yan. Hindi nga sumagot doon sa Senado eh. Yan pa kaya. Wala na briefing ng mga yan kahit na pwersahin mong pasukin yan, wala kang makukuha na dyan. Grabe. Tapos ganyan pa yung farm nyo. Hindi man lang makita dito sa labas. My goodness. Ang laki ng barikada nila eh. Opo. Wala to, men. Si Mang Noriel, isa namang tricycle driver, 43 taon na raw residente sa barangay. May tuturing nilang sikat na ang kanilang bayan dahil sa alkalde. Bilang anya Infamous. Parang infamous style yung sumikat yung dahil sa ito, kalokohan ni Mayor. Though, hindi natin kiniklaim pa yon kasi ongoing pa nga yung investigation. Paano matatapos to, men? Walang maisagot si Mayora eh. Kakainis. kasi sa ginawa nitong proyekto ay ang pagpapaayos ng kanilang bayan at mahikayat din ng mga negosyante na pumasok at mag-invest sa Banban. So anong panghihikayat? Yun ba yung tinatawag na Pogo Hub? Yung mga Pogos? Yun ba yun? Yun ba yun? Kasi di natin pwedeng sabihin na for example, si Mayora ay nagpasok ng 10 negosyo, investment dyan sa Bamban. Ang siyam dyan ay puro mabubuti yung hangarin. Tapos yung isa Pogo Hub, Pogos, pwede mo bang sabihin na okay lang yung isang Pogos lang naman yan eh. Meron namang nilagay din si Mayora na 9 business na mababait or tuwid eh. Hindi pwede yung ganun, men. Yung one na yun, dapat talagang walain yun. Kaya hindi natin pwedeng sabihin dito na tumutulong naman si Mayora sa amin. Maganda naman yung hangarin niya sa bayan namin. Huwag niyo naman siyang anuhin dyan sa isang pagkakamali. Anong pagkakamali? Sa bibig na nga mismo nila nanggaling na may pagkakamali eh. 'Di ba? Huwag muna tayong magbigay ng suporta sa kanya, unless na-proven talaga na wala siyang kasalanan. 'Di ba? Huwag natin tong my goodness. Tuloy. Kaya kinagulat din nila ang nangyari na ito sa kanilang alkalde.
Sabi pa ni Mang Noriel, mas ramdam daw nila ang naging pag-unlad ng kanilang bayan at nailapit din sa pangunahing pangangailangan. Kaya niya siguro ni Mayor yan, malalampasan. Lilitaw doon yung katotohanan. Sana nga, talaga good kung luck. Ano bang nangyari doon. Sinubukan na Ako, kung totoong spy siya, sana hindi na niya yun malampasan. Paano malalampasan ni Mayor yan? Wala nga siyang maalalamin. Diba? Ano ba yan? Paano malalampasan yung mga ganyan na puro lang misteryo yung pagkatao niya? Misteryo yung ano niya? Misteryo yung birth certificate niya, misteryo yung pag-aaral niya, misteryo yung pagkapanganakan niya, misteryo yung mga magulang niya, misteryo kung saan galing yung pera niya. Paano malalampasan yan? Tuloy. aming puntahan ang munisipyo ng Bamban para makapanayam si Mayor Alice Guo. Pero sabi ng kanyang staff, nung isang araw pa ito huling nagpunta sa kanyang opisina. Monday, nagtagsalita po siya. Okay. Sige po, sir. Hindi ko lang po alam na yun Kung pupunta. kung darating siya. Nasentro sa kontrobersya si Mayor Guo matapos ang raid sa mga pogo na pinayagan Yan. itong mag-operate sa Bamban. Kinuwas Ito, hindi nyo ba to titingnan? Hindi nyo ba titingnan tong part na to? Puro ano to eh. Kalokohan to eh. May na-deport na nga eh. Proven nga eh. Yung partner, fugitive. Di niya alam na fugitive yung partner niya. Like, seryoso. question din ng kanyang pagka-Pilipino at ang legalidad ng kanyang pagkandidato sa eleksyon ng taong 2022. Pero sa kanyang proclamation rally noong April 2022, sinagot na ni Guo ang kanyang question sa kanyang citizenship at nanindigan na siya ay Pilipino. Marami po nagtatanong, sino daw po si Alice Go? Ako po si Alice Go, taga Barangay Virgen de los Remedios. Ang nanay ko po ay Filipina. Ang nanay ko po, di ba? Ibang klase magsalita ng Tagalog, min. Parang foreigner eh. Ang tatay ko po Foreigner ay nga, isang Chinese. Chinese. Yan, Ako Chinese po ay tatay. isang Filipino citizen. At may pusong Bamban. Sabi naman ng Tarlac Provincial Office sa isang radio interview na hindi sila pamilyar sa background ni Mayor Guo at ipapaubayan na raw nilang investigasyon sa kinauukulan. Di ba? Umamin din naman eh. Hindi nila alam yung background ni Mayor eh. So, yun na lang muna guys. Gawa natin to ng part 2 kasi about naman to sa Bamban na eh. So, hanggang dito na lang muna tayo. Patungkol to sa mga residente na nagtatanggol sa kanya. No? So, binigyan lang natin ng reaction. Though hindi ko naman talaga inaaway silang sir. Pinapaintindi ko lang sa kanila ba na hindi porket nagawan tayo ng mabuti ng isang politiko. Kasi men, huwag tayong basta-basta magtiwala sa politiko men. Kasi sobrang daming politiko na kurap, gahaman, manggagamit, whatsoever. Sobrang daming ganun na politiko men. Konti lang ata yung may mabubuting hangarin. Ano. Kaya nga ako wala akong plano maging politiko. Kahit na maganda yung hangarin ko, iba yung pagtingin sa akin ng mga tao. Pero yun nga, hindi naman lahat. Pero yun, I think karamihan, mostly na ganun talaga. No? So, yun nga, sabi ko sa inyo na hindi tayo pwedeng mag-base na kesyo, may naitulong siya, hindi ko na siya i-hate, hindi ko siya huhusgahan. Isang pagkakamali lang naman yan. Hindi yan isang pagkakamali, sobrang laking pagkakamali niyan, men, kasi di naman naaabot sa Senado yan eh kung walang something na hindi ganyan kalaki yung tawag dyan, kaso sa kanya. Hindi siya kaso eh. Hindi ganyan kalaki yung issue or yung mga hatol or yung mga akusasyon sa kanya. Kita nyo naman, grabe yun men, the way i-raid yung mga pogos na yan, related yung pangalan niya, may pangalan niya pa, tapos sasabihin niya tenant lang siya, sasabihin niya binenta niya na, yung helicopter na nakita sa kanya, sasabihin niya binenta niya na, yung funding niya sa pagtakbo niya, sasabihin niya mula sa babuyan niya dahil may negosyo siya. Ngayon, nung sinabihan ni Reza na, di ba mahina lang yung babuyan mo, tapos ang sabi niya, sinuportahan din ako ng mga kaibigan ko. Ganon. Ang babait naman ng kaibigan mo, tatakbo ka ng wala kang ganun katibay na resources, isa kang kaduda-dudang tao. Kita nyo naman, pati mga residente, walang alam sa background niya, di ba? Ang nakikita lang nila, yun lang
politikong anyo ni Mayor Go. Yun lang yung nakikita nila na ganyan. Nagbibigay ng tulong. Kasi men, pwedeng gawin ng politiko yan men. Pwedeng gawin ng politiko ng sabay yung pagtulong at ang kalokohan. Kasi kapag gumagawa ng kalokohan ng isang politiko, need niyang magpabango. Yung pabango, yan yung ginagamit nila para tumulong sa taong bayan. Isipin nyo na lang, what if yung kalokohan niya 1 billion tapos tinulong niya sa taong bayan 1 million lang. Sobrang laking range nun. Kumita pa siya, paldo-paldo pa siya ngayon. 'Di ba? Kaya sometimes wag tayong mag-ano na kesyo natulungan tayo, stick lang tayo doon. Dapat magduda tayo kahit konti. Siguro kung mapatunayan na nawala talaga siyang kasalanan din, yun, pwede na. Hihingi pa kami ng dispensa na ganun. Kasalanan niya din naman yan eh. Hindi kasi siya umaayos sa mga sagot niya eh. Wala siyang may sagot eh. Lahat ng patungkol sa pagkatao niya, puro misteryo eh. So, kasalanan niya rin yan, men. Hindi mo din masisisi na ganyan. Lalo pa ngayon, sobrang init ng tension sa China. Tapos, ngayon, malaman-laman natin na baka may possibilities na spy siya. Pwede siyang sa mga national security natin. 'Di ba? Yun lang naman yun men eh. Wala kaming problema kung natulungan kayo ng mayor nyo, pero wag nyong dinidiscredit yung mga ganito. Wag nyong wag nyo tong ipagsantabi, wag nyong sabihin na maliit lang to. Malaki to men. Malaking issue to, hindi lang to pangkaraniwan. So sana wag tayo maging bias. Hindi porket natulungan tayo ay hindi na natin titingnan yung side ni mayor na mga ganto, 'di ba? Yung kaduda-duda niyang pagkatao. 'Di ba? Dapat tayong lahat dito mga Pilipino, manawagan tayo na lumantad talaga lumabas talaga yung katotohanan. Hindi yung may pag-ano pa tayo na wag kayong ganyan, wag kayong ganyan. Saka mo nasabihan kami ng ganyan kung napatunayan na talaga na malinis talaga siya, di ba? So yun lang naman guys, again from Net25, tapos yun, Filipinoisy. So like, comment, share, subscribe, Filipinos. Kayo, comment down below kung ano masasabi nyo dito guys. Agree ba kayo doon or okay lang ba sa inyo na maraming naitulong ang mayora pero may mga kalokohan naman at the back? So comment down below. So yan, pag-usapan natin yan sa comment section. Huwag niyong i-bash yung mga residente guys kasi yun nga siguro hindi nila totally talaga nakikita yung bad sides ni Mayor. So ipaintindi na lang din natin sa kanila na yun nga. Dapat maging tayo dito, vigilant. Kaya vigilant. Huwag tayong magpapabulag sa mga ginagawa ng mga politiko. So I think yun na lang muna. So thank you so much for watching. Filipinoisy is out.